Phoenix Fieldmasters, may pamumulitik ka umano na nangyayari sa likod ng pagbababad sa isang player na to na siyang dahilan din kaya tinanggal yung isa pang guard nila na nasa trading block ng araw ngayon. Masyado na rin daw maugong sa mga players itong hinala ng mga teammates niya na kaya daw to binabad dahil anak siya ng backer. Siyempre, sino pa bang tinutukoy natin kundi si Francis Escandor? Ayon sa mga reports mula kay Snow Padua, madalas na raw itong mangyari ngayon na every time na naglalaro ang Phoenix, si Escandor ang laging binibida ni Charles Tew dahil ayaw daw nito ng backer na siyang ama niya na binabangko ang kanyang anak. Ang mga rumors na yan ay nagkakatugma rin doon sa ibang reports na mula mismo sa loob ng Phoenix. Si Francis Escandor ay unang nakapaglaro sa Rain or Shine pero dahil sa dami ng kanilang guards kaya in-unload nilang batang to. Bukod pa riyan, hindi rin siya nakakasabay sa scoring at hustle ng mga kapwa niya rookie kahit dun sa mga mas bata sa kanya. At masaya naman si Coach Yang na kinuha ng Phoenix Escandor upang dun bumuo ng bagong karir. Ito ang ginawa ng Phoenix ay isang natural na bagay dahil anak siya ng isa sa mga nagmamanage ng franchise. Kaya imposibleng mawalan siya ng career hanggat nandyan pa ang prangkisa maliban nila kung madisband to. May napansin nga akong laban ng Phoenix na kung saan binabad nila si Escandor up to 25 minutes playing time pero pumapalit talaga. Siguro marahil kulang pa siya sa experience. Sa mga masasamang performances na Escandor, dito rin nabuo yung mga haka-haka sa loob pati mga players ay hindi nagustuhan ang pagbababad sa kanya. Actually nagtataka din daw sila. Paglipat ni Escandor sa Phoenix, hindi naman talaga siya nabigyan ng spot agad sa roster kasi nga puno na rin ang roster. At ito daw mismo ang dahilan kaya nilagay na nila agad si Evan Neely sa trading block. Karugtong din ito na si Evan Neely daw ay kinaiinisan ng isang player. Anya, may time din daw na hindi na pinasahan ni Neely si Escandor laban sa Meralco kaya gusto ng ama nito na i-bench si Neely or limitahan ang playing time niya para makakuha ng maraming opportunities ang kanyang anak. Ganito na raw kalala ang Phoenix ngayon dahil sa pamumulitika na nangyayari sa loob. Ang tanong, ganito din ba ang gusto ni Charles Tew na paraan na basketball? Kahit alam niya na hindi effective, umalis nga siya sa Converge kasi may hindi pagkakaunawan doon sa tatlong boss. Tapos ngayon eto pa, go with the flow na lang siguro kasi bago pa naman siya dyan. Si Evan Neely may playmaking, mataas na kumpiyansa at komportable siya sa system ng bago nilang coach. Tama ang pagkakagamit sa kanya. Habang si Escandor, hindi ko naman sasabihin na wala siyang potensyal. Promising siya at ayon sa coaching staff, hahasain nila si Escandor hanggang sa maging fully grown at franchise player. Sa palagay ko, kahit nung hindi pa binitawan ng Ross si Escandor, ay matagal na talagang gustong kunin to ng kanyang ama pero dahil ayaw ng Ross ng via trade, kaya nirelease nila para hindi mabawasan ang kanilang roster ngayon. Nga pala, tungkol sa mga nakiki-update sa trade ni Evan Neely, hindi po pumayag ang Magnolia kay Evan. Ang kay Snow Padua, nalilitan sila kay Neely. Hindi daw nila magawang ibigay sila Stimo sa kapalit ni Neely pero baka kung magkaroon ng revision sa trade, babalikan nila ang offer ng Phoenix. Bukod sa Magnolia, sinubukan nilang hinga ng pabor ang SMD pero umayaw din umano si Coach Leo kahit medyo butas sila konti sa posisyon to. Ang sigurado sa ngayon, si Evan Neely nasa trading block at hinahanapan na ng ipapalit sa kanya. Isang team kaya siya nababagay, hindi pa dyan nagtatapos dahil may isang MVP group daw ang nagka-interest ngayon sa batang to. Kundi ako nagkakamali parang Meralco daw at ang Meralco handang magpakawala ng kahit 2 guards para sa next trades na gagawin nila. Si Alain Maliksi at si Aaron Black daw ang posibleng matatamaan dito pero may hustle naman si Black kumpara kay Neely. Mas shooter nga lang si Neely at mas playmaker. Role player din siya, matinik sa assist. Meralco na lang din ang pwede niya mapuntahan dahil ang NLEX nakatagpo ng Shawnee Winston. So let's see kung saan makakalanding si Neely na isang team na legit.